Isang kumpanya lang ang lumahok sa bidding para sa automated election system na gagamitin sa 2025 na halalan. Tanging ang Miro Systems Company Limited ang sumali sa submission and opening of bids kaninang umaga. Ang Miro Systems ay isang kumpanya mula South Korea at may ka-joint venture itong 3 Pilipinong kumpanya. 2 beses itong nag-demo, noong election summit at sa overseas internet voting. Kahit po lone bidder ka, you have to undergo the first screening, yung eligibility process. Kailangan maging eligible ka sa lahat ng documents na nare-require, hindi lang ng Republic Act 9184, kundi yung mismong bidding documents ni COMELEC. 3 kumpanya ang bumili ng bidding documents: Miro Systems, Pivot International at Smartmatic. Hindi tumuloy sa bidding ang Pivot International. Sinubukan ng Smartmatic magsumite ng bid pero Hindi po tinanggap because of the compliance of the SBAC to the resolution of the Commission and Bank disqualifying Smartmatic. Wala pong natatanggap ang COMELEC or ang SBAC ng any temporary restraining order or injunctions from the Supreme Court. Noong nakaraang buwan, diniskwalipika ng COMELEC and Bank ang Smartmatic sa lahat ng procurement ng komisyon dahil sa di umano'y pagtanggap ng suhol ni dating Chairman Andres Bautista noong 2016 na tinatanggi ni Bautista at ng Smartmatic. Humiling ang Smartmatic ng temporary restraining order mula sa Korte Suprema para makasali sa bidding. Ayon kay Chief Justice Alexander Gesmundo, nairaffle na ang petisyon at dapat hintayin na lang ang desisyon. Kung makakakuha ng TRO ang Smartmatic, sabi ng COMELEC, Titingnan po namin ano ang tenor ng temporary restraining order. Susunod at susunod po ang COMELEC sa anumang pinag-uutos po ng ating Korte Suprema. Mahigit 18 bilyong piso ang halaga ng kontrata. Kabilang dito ang mga makina, ballot box, memory card, canvassing system at printing. Manggagaling ang pondo para sa proyekto sa 2024 budget. Paige Javier, CNN Philippines.